Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha, na walang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang sugo at alipin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampunang kanyang pamilya, kasamahan at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalataya, sa pagpapatuloy natin sa paghugot o pagguha ng kaalaman at mga aral mula sa paliwanag ni Sheikh Salih Al-Uthaymin sa kitab ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, ay dumating tayo sa al-imanu o thamaratu al-imani bil qadar, ang mga bunga o magandang idinudulot ng paniniwala sa qadar, tadhana o kapalaran. Ang una sa mga magagandang idinudulot ng paniniwala sa qadar, mga kapatid, ay al-i'timadu ala Allah ta'ala inda fi'lil asbab, ang pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng mga dahilan. So ibig sabihin nito, habang tayo ay nagsisikap na makamit ang mga gusto natin makamit dito sa mundo, gusto natin makuha, ay huwag natin kalimutan na manalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil lahat ng mangyayari dito sa mundo ay dahil sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi tayo magtiwala sa sarili lamang natin, dapat nandoon pa rin yung pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya sa kanyang hadith, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Sa malapit na kahulugan, kung kayo lamang ay nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pananalig sa Kanya, ay bibiyayaan kayo katulad ng pagbiyaya niya sa ibon na umaalis siya ng madaling araw sa gabi, sa umaga ng maaga, pagdating niya sa hapon ng gutom, pagdating niya sa hapon ay puno na ang kanyang tiyan. Ibig sabihin, biyayaan ng Allah subhanahu, ganun tayo bibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung may pananalig. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kung sino man ang matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay bibigyan siya ng lutas sa kanyang problema, makakalabas siya sa kalipitan na kanyang dinaranas, at bibiyayaan siya ng hindi niya napag-aakala. So ganun mga kapatid sa pananampalataya, tayo ay gumagawa ng mga dahilan upang makamit natin ang gusto nating makuha, pero nandun yung pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito may kwento patungkol kay Imam Ash-Shafi'i at sa kanyang sheikh na si Imam Malik. Nagkaroon sila ng salungatan sa pag-unawa sa hadis na ito. Kung kayo ay mananalig kay Allah, ay bibiyayaan kayo katulad na pagbiyaya sa ibon na umalis ng umaga ng gutom, walang laman ng tiyan, pag balik niya sa kanyang lungga ay puno ang kanyang tiyan. So kay Imam Shafi'i, sabi niya, para magamit natin ang biyaya, kailangan natin magtawakal, manalig kay Allah. Hindi sapat yung mananalig ka lang, kailangan gumawa ka ng paraan upang makuha mo. Ang dalil niya, katulad ng ibon na umalis at nagtawakal kay Allah, nananalig kay Allah, sa pag-alis niya, yun na yung fi'lul asbab, paggawa niya ng mga dahilan. So kay Imam Malik na naman, hindi kailangan magtawakal ka na lang, manalig ka lang kay Allah at darating sa iyo yung biyaya ng hindi mo pinag-aakala. Katulad ng binanggit natin na aya na, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, bibiyayaan ng biyaya na hindi niya pinag-aakala. So anong palagay niyo mga kapatid sa pananampalataya? Sino sa kanila yung tama? Yung lahat ng gusto mo, manalig kay Allah at pagsikapan mo, nang sa ganon makuha mo yung gusto mo, o yung biyaya ay darating na lang sa iyo bigla? Ano sa palagay ninyo?
Magsumikap, di ba? Ibig sabihin, kung gusto mong kumita ng pera, kailangan magtrabaho ka muna, di ba? Walang nagbigay sa'yo ng 1,000 bigla-bigla, di ba? So, kailangan magtrabaho ka and then every month makakakuha ka ng salary, di ba? Pero paano mga kapatid, kung nandito tayo ngayon, bigla na lang may dumating dito, nagdala ng pagkain, di ba? Hindi na natin yung pinaghirapan, di ba? Wala tayong ginawang paraan, asbab. Hindi ba matatawag yun na biyaya rin? Biyaya. So, paano natin ito maintindihan? Pero pumunta rin tayo dito sa So, para ang ginawa ni Imam Ash-Shafi'i, lumabas siya para patunayan sa kanyang sheikh na si Imam Malik na kailangan may asbab, mayroon tayong gawin na dahilan para makuha natin yung biyayang nakalaan sa atin, yung nakatadhana. Kasi kada rito eh. So, ang ginawa niya, lumabas siya, pumunta sa palengke, nakita niya yung matandang lalaking mahina. Ang ginawa niya, tinulungan niya sa kanyang dalhin na mabigat. So, nung tinulungan niya, binigyan siya ng pera. Sabi niya, papapatunayan ko sa iyo ngayon na tama yung aking pagpunawa sa hadis na ito. Kasi gumawa ko ng asbab, pumunta ako sa palengke, tumulong ako sa tao at binigyan ako. So, nung ipinakita sa ibinili ng pagkain, sabi niya, ito na, yung kahulugan ng hadis. Pinatunayan ko sa iyo ngayon na ito na yung biyaya. Pinaghirapan ito, gumawa ko ng asbab, nanalig ako kay Allah. So, yung resulta ito na, yung biyaya. So, ang ginawa ni Imam Malik, kinain niya. Sabi niya, alhamdulillah. Sabi niya, hindi ko pinaghirapan. Tingnan mo. So, ano ang naintindihan natin? So, ibig sabihin mga kapatid, tama silang dalawa. Doon din sa hadis tama rin. So, paano yun? Dahil may dalawang biyaya. May biyayang hindi mo pinaghihirapan kung saan dumarating. At may biyayang kailangan mo bang paghirapan. At nakatadhana lahat yun. Nakasulat talaga yung lahat. So, ganon. Pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam na resulta ng paniniwala sa qadar ay dapat hindi tayo sobrang manghasa ating sarili. Kakayahan natin. Kung ano inabot natin, huwag nating masyadong ipagmalaki na dahil sa galing ko ito, dahil sa aking pagpaplano, dahil sa aking talino, sa aking lakas. Huwag nating gawin dahil nakakalimot. Ang ganong gawain ay nagiging dahilan na makalimot tayo sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming tao ngayon, di ba? Yumaman lang sila, sabi niya, may karapatan tayo magmayabang kasi mayroon tayong napatunayan. Iba ang mayabang sa mayroon kayang pagmayabang. Ang hindi lang pwedeng magyabang yung wala pang napatunayan, di ba? So ginagawa nilang lisensya, yung naabot nila para magyabang sa tao, hamakin yung tao. Di ba napakaraming ganyan sa social media? So, dapat hindi ganon. Dapat i-address pa rin natin yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi niya ipinahintulot, hindi natin makamit yun. Itong patunay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika ala Allah yasir. Likay la ta'asaw ala ma fatakum ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang dumarating na mga sakuna dito sa kalupaan, wala rin sa inyong mga sarili, maliban lamang na itala na ito bago pa tuparin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa mangyari. Inna dhalika ala Allah yasir, tunay na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakadali. Likay na ta'asaw ala ma fatakum, para hindi tayo malungkot sa anumang lumagpas sa atin na biyaya natin, hindi natin nakamit. Wala tafrahu bima atakum, at hindi tayo sobrang magyabang sa anumang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kasi ang taong hindi niya alalahanin na ang mga biyayang nakamit hindi galing kay Allah, magyayabang sila. Yung sasabihin niya, ito ang aking gagawin niyo kung ano yung aking ginawa.
nagyayabang na sila. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tunay si Allah, hindi niya nagugustuhan ang lahat ng mga mayayabang at mapagmataas. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min in asabathu sarra'a shakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'a fakana sabara fakana khairan lahu. Nakakapagdakaraw sa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang katangian ng mu'min mananampalataya. Lahat ng kanyang gawain ay mabuti. Walang may ganitong katangian maliban lamang sa mananampalataya. Bakit? In asabathu sarra'a shakara. Kapag may dumating sa kanyang mabuting bagay, nagtagumpay siya, nakakuha ng magandang posisyon sa company halimbawa, nakapasa sa exam, ano pa man yan, magpapasalamat siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamainam, di ba? Kung tayo ay magpasalamat ay dadagdagan ng Allah. Kung hindi tayo magpapasalamat, binantaan tayo ng Allah ng inna azabi la shadid. Tunay na ang aking kaparusahan ay matindi. Yun ang unang katangian niya sa panahon ng nakamit niya yung mga nagugustuhan niya. Kapag ang dumating naman sa kanya ay masama, magtitiis siya. Ang pagtitiis, mga kapatid, sinabi ng Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tunay na ibinibigay sa mga mananampalataya ang kanilang gantimpala bighairi hisab na hindi nila napag-aakala. No? Ay hindi kaya kwentahin. So ganun yung gantimpala ng pagtitiis. Hindi kaya kwentahin. Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may alam sa kung ano ang dapat niyang ibibigay sa taong mapagtiis. Kaya nga mga kapatid sa pananampalataya, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadithul Qudus, fa innahu li, sabi niya, para sa akin ang gantimpala ng pag-aayuno. Wa ana ajzi bihi, ako ang magbibigay ng gantimpala. So hindi niya ipinapabaya sa mga anghel. Bakit? Kasi sa pag-aayuno, nandun yung pagtitiis. Magtitiis ang nag-aayuno sa pagkain, pagkauhaw, kanyang asawa, kanyang shahwa, pagnanasa. Nandun yung pagtitiis, di ba? Kung mayroong pagtitiis, ano ang sinabi ng Allah sa pagtitiis? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tunay na ibinibigay sa mga mapagtimpi ang kanilang gantimpala na hindi kayang kwentahin. So, yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga bunga ng paniniwala sa qadar. So, ang next na pag-aaralan natin mga kapatid sa pananampalataya ay al-ihsan. Sana ay may nakuha tayong kaalaman aral sa konting lecture natin na ito. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.